Iba't ibang transport groups sa buong bansa nagprotesta, nagtigil pasada. Masyado na raw masakit sa bulsa ang taas presyo sa petrolyo. Noon sumipa ang pisong taas pasahe. 103 per liter ang presyo ng gasolina at diesel. Saan aabot ang maliit na kinikita ng ating mga driver at mga operator? Ang buong detalye kung nabalitang yan, abangan mamaya. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Ilang tricycle driver na gumalahe para pumila sa ayuda, walang napala. May problema pa rin kasi sa listahan ng DSWD. Record low na pagsadsad ng piso kontra dolyar lumagpas na sa 60 pesos. Kampo ni VP Sara Duterte, ginit na galing sa haka-haka ang mga akusasyon sa reklamong impeachment laban sa kanya. Pero banat ng ilang mambabatas, parang maling reklamo ang nabasa ng bise. Sa gitna ng krisis sa petrolyo, may 50% discount sa MRT at LRT2. At meron din nag-aalok ng libreng full tank all-you-can. At ang trailer na puno ng puso. Ang bagong kapatid serye na malapit na ninyong mapanood dito sa TV5 ang My Best Friend Eman. Nagtigil pasada at nagprotesta ngayong araw ang grupong Piston. Dinadaing nila ang naudlot na pisong taas pasahe at ang mahal na petrolyo. Dahil dyan, walang masakyan kanina ang ilang pasahero. Babala ng Piston, umpisa pa lang ito ng kanilang transport strike. Nasa frontline ng balita niya si Rainiel Pawi. 103 per liter ang presyo ng gasolina at diesel. Saan aabot ang maliit na kinikita ng ating mga driver at mga Yan ang tanong ng grupong Piston sa gobyerno matapos sumirit sa higit 100 piso ang kada litro ng petrolyo. Kaya naman ngayong araw, idinaan nila sa tigil pasada ang kalbaryong dinaranas. Kung wala po akong stock na sardinas, itlog, noodles, hindi po kami kakain. Buti may stock kami bigas. Kung ikaw maraming anak, baka maghanap ka ng paraan, hindi mo malaman. Kasi mamamatay yung pamilya mo eh. Isa pa sa ikinatatakot ng mga tsuper kung magkatotoo ang price projection ng DOE na aabot sa 120 pesos ang kada litro ng diesel. Sa higit 15 oras na pamamasada, kinakailangan daw kasi nilang maglaan ng 3,600 pesos para lang sa langis. Pag umuwi kami ng hapon, halos wala na kami kikitain, 150, 200. Swerte mo pag naka 300 ka. Ang ilang jeepney drivers tuloy naman sa pagbiyahe. Mas lalo raw silang mababasyo kung hindi magbabanat ng buto ngayong araw. Hindi nga kasi ako naka-boundary kagabi, kaya kailangan ko mabuo yung boundary ko. Kasi kada ikot ko, 1,000 ang isang ikot ko. 1,000 din yung ang 1,000 din yung gas ko. Kaya hindi ako umuwi sa garahe. Singilan ako ng boundary, hinahabol ko eh. Aminado ang Piston na dismayado sila sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kansilahin ang dagdag pisong pasahe. Isipin nyo piso, kinansila. Pero yung mga oil company na halos 20, 23, 24 pesos per liter ang itinataas. Bakit hindi niya makansila itong patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo? Pagbabanta ng grupo, hindi raw matitigil ang serya ng transport strike. Ang samahan ng mga jeepney operator may paalala sa gobyerno tungkol sa pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda. Hindi kami para magpasalamat. Na dapat ibibigay talaga ng gobyerno yan na pusa. Hindi pa kami yung sasabihin nila ayuda. Thanks God pa kami. Para sa ganun, ayuda. Usaping ayuda. Magkarandara ba kami? Hindi. Dapat kayo binabahay-bahay nila yan eh. Para maramdaman nila yung tao rito sa baba, sa laylayan. Kung ano na ang buhay ngayon, kung ano yung sitwasyon. Kasi na wala na eh. Tulog ang gobyerno. Walang kwenta ang gobyerno. Pangunahin ng mga apektado ng tigil pasada ang mga commuter na pasahe sa jeep lang din ang kaya ng bulsa. Kanina pa ako naghihintay, wala yung jeep na dumarating. Kaya nag-book na lang ako ng motor. Ito naman po maglakad pag wala naman. Idinaan naman sa sayaw ng mga tsuper at miyembro ng grupong bayan ang kanilang protesta sa Caloocan. Nag-alahawak mo ang beep sila na hango sa isang dance craze. Iba!
Nag-strike rin ang grupo ng Piston Cebu. 80% raw sa kanilang miyembro ang sumali. Ayon sa kanila, lalong lumala ang sitwasyon ng bawiin ng Pangulo ang pisong taas pasahe. Ito sa transport sector, Ayon sa kanya, hindi pa raw panahon para magbigay ng dagdag na kita sa mga driver dahil everything is okay. Pero para sa amin, hindi namin matanggap na okay ang sitwasyon dahil sa kasalukuyan, halos napupunta na sa mga gasolinahan ang kinikita namin. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawin, News 5. Walang napala ang ilang tricycle driver na gumarahe para pumila sa ayuda. Hindi lahat nabigyan dahil sa aberya sa listahan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mahaba pa rin ang pila ng mga tricycle driver para sa huling araw ng bigayan ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD sa Batasan Hills sa Quezon City kanina. Humalo na rin dito ang mga unang nagreklamong nawala sa listahan. Ang problema, wala pa rin napala ang marami sa kanila sa pangalawang pagkakataon. Sana hindi sila nagbigay ng ganito na makasali para lahat ng driver na hindi umasa, na masada na lang. At least mayroong pambili pa ng bigas. Reklamo ng mga tsuper, hindi na nga sila uli na masada, bigo pa sa ayuda, kaya wala tuloy may uuwi ngayong pera sa pamilya. Pinanghawakan daw nila ang pangako ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nung Martes na maipoproseso ang mga apektadong tricycle driver. Kaya dismayado ang Pangulo ng Katuparan Toda na isa sa mga nakausap mismo noon ng kalihim. Naawa ko sa mga membro ko na umaasa na sila ngayon, meron silang mag-payout sila ngayon. Wala. Siyempre, maghihinakit yung mga, ako ang sisisihin ngayon ng mga membro. Paliwanag ng Quezon City LGU, lampas 7,000 ang isunumitin nilang pangalan ng tricycle driver sa DSWD na pinahabol matapos hindi makita sa master list. Pero halos 3,000 rito ang nadiskubre namang duplication o doble sa iba pang mga listahan. Ang isa pong tricycle driver ay 2 pong TODA na member siya, or at the same time naman po is nakalista rin po siya sa ibang LGU. Sa Pasig, mismong mga opisyal ng ilang TODA roon, kabilang din sa nawala sa listahan at hindi rin nakatanggap ng ayuda. Kaya ganoon na lamang ang kanilang panghihinayang. Hindi nila kinuha yung master list ng bawat TODA. Dapat master list ng bawat TODA ang kinuha nila. Pero hindi lang mga tsuper na nakailang balik na ang umaaray sa sitwasyon. Kahit kasi yung mga nasa listahan naman pero hindi lang nakarating sa nakatakdang schedule, hindi na rin pinagbigyan ngayong araw. Gaya ni Fernando Chicogo Jr. na inoperahan sa puso kaya hindi raw nakapunta noong Martes. Malaking bagay pa naman daw sana ngayon na makukuha ang pera, pambili niya ng maintenance sa gamot. Dapat daw ngayong Huwebes pumunta ako. Ang problema nga po, hindi dito ako ngayon, wala na naman po. Operado po ako Hindi naman ko pwede magpabalik-balik, sir. Paglilinaw ng DSWD, makukuha pa rin naman daw ang mga unclaimed na ayuda sa special payout schedule na ilalaan para rito. Kasabay niyan, in-extend naman ng ahensya ang pamamahagi ng ayuda hanggang bukas kahit holiday. Para raw yan sa mga tricycle drivers sa Metro Manila na pinoproseso pa rin sa listahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Muling sumipa ang presyo ng Brent crude oil sa world market dahil sa tumitinding gera sa Middle East. At sa gitna ng pagmahal ng petrolyo, humirit na ang mga transport groups ng mas malaking ayuda. Nasa frontline ng balita yan si Ian Suyu. Sa pool sa videong ito ang pagsabog ng isang bahagi ng Aramco facility sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito ang industrial site kung nasaan ang world's largest energy and petroleum companies. Ang South Pars gas field naman ng Iran na siyang pinakamalaking natural gas field sa buong mundo, pinasabog ng Israel. Kaya ang Iran, binomba ang Ras Laffan ng Qatar, ang isa sa pinaka-importanteng energy hub sa buong mundo. Ang epekto ng mga yan, sumipa na sa $114 o higit 6,800 pesos ang presyo ng kada bariles ng Brent crude. Ito ang basehan ng presyo ng langis sa world market. Posible pa yang tumaas kung titindi pa ang giyera sa Middle East. Kung magkaganon, sisirit naman ang presyo ng petrolyo sa atin. Panibagong aray ulit yan sa transport sector. Lalo't wala na rin silang aasahang dagdag kita matapos suspendihin ni Pangulong Bongbong Marcos ang taas pasahe sana sa mga pampublikong sasakyan. Kaya ang hiling nila ngayon, dagdagan na lang daw ang ibibigay sa kanilang ayuda. 10,000 pisong subsidy ang hiling nila para sa mga traditional jeep
Ang modern jeepney naman, nasa 15,000 pesos na subsidy ang tingin nila ay makakatulong para sa kanila. Ang dati raw kasing 1,500 na gastos para sa gas per unit, halos naging 3,000 pesos na. Bukod pa raw dyan ang ibang operational expenses. Sana huwag naman kaming iparihas kagalang-galang na Pangulo sa tricycle. Huwag naman kaming bigyan ng 5,000 na para bang lollipop na pag umiyak yung bata, bigyan mo ng lollipop, tumigil na po. Talagang hirap na hirap po kami kasi meron kaming mga monthly amortization na kailangan bayaran sa bangko. Kung hindi raw sila mapagbibigyan, posible rin daw silang magsagawa ng malawakang tigil pasada sa susunod na linggo. Bukod naman sa dagdag ayuda, hiniling din ng mga grupo sa LTO na suspindihin na rin ang penalties sa mga violation ng mga tsuper. Sagot naman dyan ng LTO, na hindi kasi po pwede yung gano'n na masuspend natin kasi mas lalong malaking gulo ang mangyayari. Oo. So basta sabi ko, i-remind lang yung kanilang mga miyembro na sumunod lang sa mga batas trapiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Ang laking debate ngayon kung dapat bang suspindihin o bawasan yung excise taxes sa langis. Ang laki po kasi ng patong ng buwis na yan sa mga produktong petrolyo. Sa bawat litro po ng gasolina na inyong bibilhin, 10 piso sa binabayad ninyo ay excise tax. Sa diesel naman, 6 na piso po yan kada litro. At iba pa, yung value added tax o yung VAT. Kaya't napaka-popular ng mga panawagan na tanggalin muna ang excise tax na yan sa mga produktong petrolyo. Pag tanggalin kasi yan, bagsak agad ang presyo ng gasolina ng 10 piso kada litro. Sa diesel naman, babagsak po yan ng 6 na piso kada litro. Instantly po yan. Katunayan nga, binigyan na ng Kongreso ang Pangulo ng otoridad na suspindihin yung excise taxes na yan habang merong krisis sa langis. Pero kung ganun, bakit po may mga ekonomistang tutol sa pagsuspindi o pagtanggal ng excise taxes sa langis? Halimbawa, ayon sa economic think tank na Action for Economic Reforms, nakikinabang naman ang lahat ng mga tao pagsuspindihin ang excise taxes. Pero ito po, ang talagang makikinabang dyan ng lubos-lubos ay ang mayayaman kesa sa yung mahihirap. Tingnan po natin ang datos na ayon sa grupo ay galing mismo sa Department of Finance taong 2021. Kung tatanggalin mo po ang excise taxes sa langis, ano ang matitipid ng nasa bottom 10% po ng income bracket? Ito po yung nasa talagang mahihirap na swerteng kumita ng 130,000 per year o 10,000 kada buwan. Magkano po? Tumataginting na 513 pesos per year lamang ang kanilang matitipid. Sobrang liit po. Bakit? Dahil sa Family Income and Expenditure Survey, maliit lamang ang personal na konsumo ng gasolina ng mga mas mahirap. Swerte nga kung meron silang sasakyan. Pero sa kabilang dako naman, ito naman po ang matitipid ng nasa top 10% income bracket. Yung mga kumikita po ng 2.9 million pesos per year. Ito po, 24,000. Yan po ang kanilang savings per year pagtanggalin ng excise taxes. Bakit ganun? Dahil mas marami ang kanilang kotse at mas madalas silang gumagamit mga sasakyan. Ito pa, yung mga kumikita ng 8.4 million pesos a year, makakatipid po ng halos 60,000. At ang kumikita ng 25 million a year, makakatipid po ng 77,000 pesos per year. Bakit ganon? Dahil mas malakas ang personal na konsumo ng gasolina ng mga may kaya. Lumalabas na sobrang laki ng kaibahan. Ang mahirap makakatipid po ng 500 piso, pero mayayaman makakatipid ng 70,000 kada taon pag tinanggal yung excise taxes. Para po malinaw, personal na konsumo yan. Iba po ang konsumo ng mga naghahanap buhay. Halimbawa, mga driver ng jeep at mga tricycle na siyempre nasa lower income brackets. Paano yun? Ito po ang argumento ng ilang ekonomista. Kung tatanggalin mo kasi ang buwis na yan, talo ang gobyerno ng halos 140 billion pesos in lost revenues. Tapos, ang makikinabang pa ay yung mga may kaya. Imbes po na ganun, bakit daw hindi mo na lamang i-retain ang buwis na yan at ang pera na nakukuha ay gamitin para gawing mas malaki at mas regular yung mga subsidiya sa mga nangangailangang sektor, gaya po ng mga jeep at tricycle driver, mga mangingisda, mga magsasaka at ang tunay na mahihirap.
hindi lamang one-time na 5,000 pesos na ayuda. Kumbaga, talagang targeted subsidies para sa mga piling sektor. Imbes po na tulong para sa lahat ng sektor, pero ang mas may pakinabang lamang pala ay ang hindi nangangailangan. Sa ika-4 na pagkakataon ngayong buwan, sumadsad na naman sa panibagong all-time low ang piso kontra dolyar. Ngayon, higit 60 pesos na ang palitan nito kada US dollar. Ang epekto niyan alamin sa Frontline report na ito. Tila hindi natapos ang kalbaryo ni Juan de la Cruz sa gitna ng taas presyo sa petrolyo at sa domino effect nito sa iba pang mga serbisyo at bilihin. Sumabay na rin ang pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Ngayong araw, nagsara sa bagong all-time low na 60 pesos and 10 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar. Ito na ang unang beses na sumadsad sa 60 peso mark ang peso-dollar exchange rate. Ito na rin ang ika-4 na beses na nagtala ng bagong all-time low na palitan ng piso kontra dolyar sa loob lang ng buwan ng Marso. Una itong naitala noong March 9 kung saan nagsara sa 59 pesos at 50 centavos ang palitan. Sumakto ito sa kasagsagan ng pag-atake ng puwersa ng Amerika at Israel sa Iran na nagsimula noong February 28. Paliwanag ng isang ekonomista, unang tatamaan nito ay ang mga produktong inaangkat ng bansa, lalo na ang petrolyo. Ang problema, US dollar kasi ang ginagamit sa bentahan nito sa pandaigdigang merkado at sa paghina ng halaga ng piso, lalong mahal ang presyo ng langis. Iba pa ito sa usapin ng naiipit na supply dahil sa tensyon sa Strait of Hormuz. Well, considering na net importer ang Pilipinas, mas marami ang kailangan nating dolyar na kailangan nating bilhin para makatawid tayo ng mga ini-import natin. Ang petrolyo, ang presyo ng petrolyo ay umaakyat. Kung kaya kailangan natin ng mas maraming dolyar para makabili tayo ng petrolyo. Pagsama-samahin ng mahal na krudo at ang mahinang piso, lalong magiging magastos ang transport cost ng iba pang mga produkto. Kaya naman sa huli, talo ang taong bayan. Pagka kaunting galaw ng presyo ng mga bilihin, paggalaw ng presyo ng petrolyo, pamasahe, mga presyo ng pagkain, talagang mararamdaman agad ng mga minimum wage earners. Apektado rin ang mga OFW. Bagamat mas malaki ang makukuha nila matapos ipalit ang kinitang dolyares, kalbaryo naman ang nagtaas ang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Sa ngayon, patuloy ang pagbabantay ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa foreign exchange rate. Pero sakaling lumala ang sitwasyon, maaari raw magbenta ng US dollar ang BSP mula sa kanilang reserves para mapabagal ang pagsadsad ng halaga ng piso. Nagbabalita mula sa Frontline, Maloy Chivaria, News 5. Kumpiyansa raw ang mga complainant na napatunayan nila ang mga alegasyon laban sa pinapa-impeach silang si VP Sara Duterte. Hirit pa nila sa sagot ng depensa, parang maling reklamo ang kanilang binabasa. Nasa Frontline na balitang yan si Myron Enriquez. Muling iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte, depektibo ang dalawang impeachment complaint laban sa bise na idineklara ng House Justice Committee na may sufficient grounds o sapat na basehan para umusad sa pagdinig. Pagbibigay diin ng abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Powa, nakaangkla raw ang reklamo sa anilay mga haka-haka lamang. For example, the SALN, sinasabi nila biglang nagkaroon ng ill-gotten wealth dahil merong SALN. Parang hindi po namin makita yung logical connection doon. So doon lang naman po talaga kami nanggagaling. Agad naman binira ng mga complainant ang pahayag na yan ng kampo ng bise. Nanindigan silang sapat ang inilakip nilang datos at mga dokumento para patunayan ang kanilang mga alegasyon. Tila may malubha raw na pagkakamali ang mga abogado ni VP Sara sa kung paano nila nauunawaan ang konsepto ng ultimate facts. If you look at the 98-page complaint, yung 98 pages na yan, doon mo makikita yung mga ultimate facts, yung mga allegations. Naka-attach doon. Yung voluminous records proving the allegations in the complaint. Minsan nga ako'y nagdududa. Tama ba yung complaint na binabasa ng defense team? Yung pag-utos, yung pagkuha ng allocation ng confidential funds, yung pagpirma ng certification, ng liquidation, yung kanyang pag-utos na ibigay kay Colonel Lachica, hindi ho ba facts yan?
And then yung sa threat, doon sa assassination, those are facts. Yun ang mga ultimate facts na tutugon doon sa mga grounds. So malinaw na hindi legal conclusions ang mga nakalagay sa complaints. Kabilang sa ugat ng impeachment complaint sa bise ay ang mali umanong paggasta sa confidential funds ng OVP at DepEd. May kinausap na ako na tao. At sa banta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos at ilang miyembro ng pamilya. Samantala, kinumpirma ng grupo ng third complainants na nakatanggap na sila ng notice tungkol sa pagsisimula ng pagdinig na nakatakda sa March 25. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Pasabog with full of twist ang official trailer ng inaabangang kapatid serye na My Best Friend Eman. Naging kasangkapan ka ng kasamaan, kaya may bahay pa rin ang dugo yung kamay mo. Kaya pag ganyan ako kabilis para sa ng Diyos mo. Tanong mo sa Diyos kung anong gusto niyang gawin mo. Diyos! Oh, trailer pa lang yan pero nakaka-excite na ang bawat eksena. Paano? Bukod sa intense scenes, bigatin din ang mga bida. Nariyan sina J.M. de Guzman, Shaina Magdayaw, Ay de las Alas, Keith Thompson, Sid Lucero at Michael de Mesa. Iikot ang serye sa pagmamahal at pananampalataya. Pero ang tanong, sino nga ba si Eman? Yan ang tututukan natin soon sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. Sa tingin ko po, ang kailangan nyo abangan kung sino si Eman. Yan. Sino ba si Eman? Ang best friend nating Sino ba lahat. yung best friend nating lahat na yan? Kasi sa trailer, hindi pinakita kung sino. Nakatalikod lang siya. Pero yun yung kailangan nyo abangan. Kamay lang yung pinakita sa trailer kaya agree ako, si Eman talaga ang pinakaabangan natin kung sino siya. Oo. From a local series, dito naman tayo sa isang upcoming Netflix project. Ni-reveal na ang cast para sa live-action adaptation ng 90s cartoon na Scooby-Doo. Gaganap si McKenna Grace bilang si Daphne, si Tanner Hagen bilang Shaggy, Abby Ryder Fortson bilang Velma at Maxwell Jenkins bilang Fred. Iikot ang kwento sa origins ng kanilang mystery-solving gang. To be announced pa ang release date ng Scooby-Doo The Series. May mga bala pa akong chika when we return. Susunod, rider nagnap ng higit 5 litrong gasolina sa nakaparadang tricycle sa Bulacan. 50% discount sa MRT3 at LRT2 epektibo na sa Lunes. At Espa Winter nag-donate sa charity ng katumbas ng 8 million pesos. Magbabalik pa ang Frontline Direct. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naghahanap na ang pamahalaan ng iba pang pwedeng pagkukulan ng supply ng petrolyo. Ayon yan mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa kabila ng pandaigdigang krisis, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na naghahanap ang gobyerno ng iba pang sources ng petrolyo. Sa pagbisita ni PBBM sa Bataan kanina, sinabi nito na kinakausap na nila ang iba pang bansang pwedeng pagkunan ng langis. Yung langis, wala tayong magagawa dyan. Pero at least yung supply ay tinitiyak namin magkakaroon. So kahit na may stock tayo, patuloy ang maghanap ng Pilipinas dahil kumukuha talaga tayo sa Middle East. Kung iniiwasan dati ng Pilipinas na mag-angkat ng coal o uling, bibili na raw tayo ngayon dahil sa krisis para hindi kulangin ang supply ang mga power plant. We'll open up again the importation, the buying of coal para hindi makulangan ang ating power plant para sapat ang ating magiging power supply for especially in all parts of the Philippines.
Dagdag pa niya, ang mga stockpile ng Pilipinas na nasa ibang bansa ay pinauuwi na rin para pahabain ng hanggang 3 buwan ang ating supply. Suportado rin ng Pangulo ang paggamit ng solar energy para mas makatipid ang mga tao. Patuloy din daw na binibigyan ng ayuda ang sektor na apektado ng pagtaas ng petrolyo. And so we are trying to find different methods para makapagbigay ng subsidy, para makabigay ng tulong. The problem is masyadong malikot ang presyo ng langis, hindi natin ma-anticipate. So we are still adjusting right now. Huwag po mag-alala ang tao. We are securing the supplies of oil. We are securing the supplies of food. Sa survey na ginawa ng Pulse Asia na kinomisyon ng Strat-Based Institute mula February 27 hanggang March 2, 4 sa 10 Pilipino ang nagnanais na solusyonan ng gobyerno ang mataas na presyo ng pagkain gaya ng bigas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Pati gasolina ninanakaw na. Nasa pool sa video sa Bukawi, Bulacan kung paano tinangay ng kawatan ng gasolina ng nakaparadang motorsiklo. Nasa Frontline balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV sa Bukawi, Bulacan, makikitang pumarada ang motor na ito sa gilid ng kalsada sa harap ng tawiran. Tumambay ang rider na tila may hinihintay. Makalipas ang higit 20 minuto, tumawid ang rider at pinuntahan ang tricycle na nakaparada sa harap ng simbahan. Umupo ito sa motor ng trike at tumambay ulit. Maya-maya pa, pumasok na ito sa loob ng sidecar at tila may hinahanap. Umalis itong saglit at pagbalik, may dala na siyang galon. Pumasok ulit siya ng trike at dito na pinaihi ang gasolina ng motorsiklo at isinalin sa kanyang galon. Tumawid ulit ang rider, pabalik sa kanyang motor at tumambay roon habang hinihintay na mapuno ang galon. Ang sumunod na eksena, bitbit na niya ang galon na halos puno na ng gasolina. Nadiskubre ang pagnanakaw nang lumabas na ng simbahan ng may-ari ng tricycle. Ayon sa driver, halos 5 litro umano ng unleaded gas na aabot sa higit 400 pesos ang halaga ng nakuha ng rider. Pero nagtira pa raw ito ng kaunti para makauwi siya ng bahay. Nakasarado naman daw at may susian ang tangke ng motor. Yun nga lang, sinira ng kawatan ng hose na nagdudugtong sa gas tank at makina. Wala naman kasing lock yan. Hose lang yan eh. Galing tangke, papuntang karburador. Hose lang na maliit yun. So, pag binunot yun, ay dire-diretso na yung gasolina para tumapon. Tingin ni Mang Eduardo, sadyang naghahanap na makukuha ng gasolina ang rider at natsyempohan ang kanyang tricycle. Abala raw kasi sila sa simbahan kaya hindi napansin ang lalaki. Nakakalungkot kasi damang-daman natin kung gaano kahirap yung kalagayan natin ngayon dahil sa mahal ng gasolina. Yung taong kumuha may dala-dala siyang motor eh. Kaya mayroon siyang dala-dalang galon kaya bukod sa iba pa, siguro talagang intention niya makakuha ng gasolina. Hindi na nagsumbong sa mga pulis si Mang Eduardo. Bilang Kristiyano, nais na lang daw niyang patawarin ng magnanakaw. Maaring nagawa lang daw nito ang krimen dahil sa kagipitan, dulot ng sumisipang presyo ng mga produktong petrolyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Naghain ng reklamong cyber libel si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel laban kina Attorney Levy Baligod at dating Congressman Zaldico. Inihain ng reklamo sa Makati Prosecutor's Office. Nag-ugat ito sa akusasyon ni Baligod laban sa kalihim na tumanggap umano siya ng mali-maletang pera bilang kickback. Si Baligod ang tumatayong abogado ng 18 dating Marines sa nagsilbi raw bagmaniko. Idinawit din ni si Laurel sa umano'y maanumalyang importasyon ng bigas, sibuyas at iba pa. Ayon sa kalihim, importante ang pagkasampa ng kaso para matiyak na hindi maliligaw ang publiko sa maling impormasyon. Mga kapatid, patuloy nang humihina ang amihan kaya't maging mainit na naman. Ayon sa Metro Weather, may high pressure area na sa Northern Pacific na tumutulak at nagpapalakas sa easterly winds. Kaya sa mga susunod na araw, easterlies na ang iiro sa bansa na siyang dahilan ng mainit na panahon. Ayon sa Pag-asa, senyales na yan na malapit na po ang tag-init. Para bukas, maaraw hanggang sa maulap ang panahon sa halos buong Luzon.
Pero posible pa rin yung mahihinang ulan sa hapon dulot pa ng thunderstorms, partikular sa Pangasinan at sa Benguet. Maliwalas din ang panahon sa Kabisayan at sa Mindanao, pero may chance pa rin ng afternoon rain showers. Halos ganyan din ang panahon dito po sa Metro Manila. Nag-donate ang ESPA member na si Winter ng 200 million Korean won sa charity. Katumbas yan ng higit 8 million pesos. Nakalaan ito sa United Nations Children's Fund o UNICEF at sa Patient Happiness Fund ng Samsung Medical Center. Inanunsyo ang donation ni Winter sa gitna ng ongoing world tour ng ESPA. Last year lang na mag-donate din si Winter ng 100 million Korean won o higit 4 million pesos para sa mga apektado ng wildfires sa South Korea. Susunod, mga guro, humiling na rin ang taas sahod dahil sa mga mahal na bilihin. 50% discount sa pamasahe, patutupad sa MRT 3 at LRT 2. At SB19, kanya-kanya ng post sa kanilang Weverse community. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Umaaray na rin ang mga guro sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at mga bilihin. Kaya naman hiling ng isang teachers group, taasan ang kanilang sahod at allowance. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Grade 4 teacher dito sa Acacia Elementary School sa Malabon ang 58 anyos na si Wilhelmina. Single mom siya, may 2 anak at ang isa nag-aaral pa sa kolehiyo. Kada cut-off, nasa 8,000 pesos lang daw ang naiuuwi niya dahil sa mandatory deduction at sa binabayaran niyang loan. Kaya naman lalo siyang namomroblema ngayong tumataas pa ang presyo ng mga bilihin dulot ng tumitinding tensyon sa Middle East. Pag nga sahod mo, parang ako personally, pag sahod ko, naiiyak ako eh. Kasi binayad ko na, paano na naman yung pamasahe ko sa susunod. Ganong kahirap, napakahirap. Parang hindi mo na alam gagawin mo. Isa lang si Teacher Wilhelmina sa libo-libong guro sa Pilipinas na apektado ng gulong milya-milya ang layo sa bansa. Kaya ang Alliance of Concerned Teachers nananawagan na mas mataas na allowance at sahod para sa mga guro. Sa ngayon, humigit kumulang 31,000 pesos ang entry-level salary ng mga guro. Di pa kasama dyan ang mga kaltas. Kaya talagang di raw yan sapat sa taas ng presyo ngayon ng mga bilihin. Idagdag pa raw na di kasama ang mga guro sa ipinatutupad na 4-day work week sa mga government agencies. Kaya hiling nila itaas sa 5,000 pesos ang buwan ng Personal Economic Relief Allowance o PERA mula sa kasalukuyang 2,000 pesos. Dapat din daw itaas ng hindi bababa sa 50,000 pesos ang entry-level salary para sa mga guro. Hindi naman luho, no, ang manawagan para sa disente at nakabubuhay na sahod. Matagal lang na pag-iwanan yung mga teachers natin. Sinasabing kami ay tagapagluwal ng mga profesional, busabos yung sahod ng mga guro natin. Pag-aaralan naman ng Department of Education ang pagtataas ng allowance ng mga guro, pero depende pa rin daw ito sa pondo ng gobyerno. Sa panawagang taas sahod, mahirap pa raw yung ipatupad sa ngayon. Dahil bagsak ang mga negosyo ngayon tapos pag nagmahala ng mga presyo ng bilihin, liliit din yung kita ng ating mga negosyante, liliit din ang babayaran nilang mga buwis. So liliit ang koleksyon ng gobyerno. Saan natin pagkukunan yung papasweldo ko natin sa teacher? Paniniguro naman ng DepEd, pinapabilis nila ang promotion ng mga guro sa ilalim ng kanilang Expanded Career Progression System, kung saan kada promotion ay may katumbas na taas sweldo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Habang patuloy ang pagsirit ng presyo ng petrolyo, magpapatupad naman ng discount sa pamasahe sa MRT at LRT. Nasa Frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Simula sa Lunes, may diskwento na ng 50% ang pamasahe sa MRT 3 at LRT 2. Layo ng discount na pag-aani ng araw-araw na biyahe ng mga commuter.
Ayon sa DOTR, malaki ang matitipid sa konsumo ng langis kung sasakay ng tren ang mga bumabiyahe imbis na magdala ng sasakyan. Handa na raw ang DOTR at pamunuan ng LRT2 sa inaasahang dagsa ng mga commuter sa Lunes. Sa ngayon, nasa 450 hanggang 500,000 ang average na bilang ng mga pasahero sa MRT araw-araw. Ang pinaghahandaan namin is yung crowd control measures natin to ensure na mayroong orderly queuing, orderly waiting doon sa mga platform, sa mga waiting areas ng stasyon, and then yung orderly na pagpasok at paglabas ng tren. Ayon kay LRT2 Administrator Hernando Cabrera, otomatiko na discounted na ang pamasahe pag-tap sa platform ng mga gumagamit ng beep card. Kalahati na rin ang bayad sa cashier para naman sa mga gumagamit ng single journey ticket. Inaasikaso rin daw ang system para sa mga gumagamit ng e-wallet sa MRT. Ikinatuwa naman ng ilang sumasakay ng tren ang diskwento. Si Kat Mortel na sumasakay ng MRT ng Balican mula North Avenue Station papuntang Taft, nasa 500 piso ang matitipid sa isang buwan dahil sa discount. Para po sa amin ng mga commuters, mas okay po talaga na mas may 50% off po talaga sa mga commuters. Malaking bagay po yun para sa amin. Masustain po namin yung mga pangangailangan pa po namin. Ang commuter din na si Marga Carlon, sa ibang gastusin na lang daw ilalaan ang matitipid sa pagsakay ng tren. Yung matitipid namin is pangbili ng bigas at saka pambayad ng kuryente. Ang sumasakay naman sa EDSA carousel na si Norma Correa, mas pipiliin na raw mag-MRT simula sa Lunes. Ang ibabayad daw niya sa bus, pwede nang balikan sa MRT. Siyempre mababa, di ba? Mga ano lang babayaran doon. Malaking bagay na po yun. Sabi ng DOTR, mananatili ang diskwento sa mga train line hanggat walang anunsyo mula sa gobyerno para itigil na ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. 30 bayang natupok sa sunog sa Bacoor, Cavite. Mabilis na kumalat ang apoy at nadamay pa ang mga kable ng kuryente. Nasunog din pati ang barangay hall at ang kalapit na tindahan. Inalam pa ang sanhi ng sunog at ang halaga ng mga natupok. Pansamantalang ninira ng mga nasunugan sa evacuation center. Abangan mga motorista sa Talisay City, Cebu, pinilahan ng libreng full tank all-you-can na alok ng isang kumpanya. At ang members ng Weavers community ng P-Pop Kings na SB19 pumalo agad sa higit 47,000. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Naka-follow na ba ang mga 18 sa Weavers ng SB19? Sunod-sunod na ang update dyan ng Mahal 5. Kaka-join lang nila today sa Global Fandom platform. Kanya-kanya na nga sila ng post ng kanilang selfies. Trending agad with 1,000 likes ang mga post ng members. Sa ngayon, may more than 47,000 members na ang sumali sa Weavers community ng P-Pop Kings na SB19. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Thursday, mga kapatid. At para naman sa ating pampag-good night, tuwang-tuwa ang mga rider sa Cebu. Aba, paano ba naman kasi libre sila ng full tank? Narito ang report. Abot hanggang sa dulo ng main highway. Ganito kahaba ang pila ng mga motorsiklo sa isang gasolinahan sa Talisay City, Cebu kanina. Bigla ang pagdagsa ng mga motorista. Sino nga naman ang hindi mahuhook? Ang alok, full tank all you can para sa mga motorsiklo. Inisyatibo ito ng isang pribadong kumpanya sa Cebu. Layunin nitong maibsan ang bigat ng gastusin ng mga motorista sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ang mga nakalibre ng gas, syempre, tuwang-tuwa. Makakabili na rin kami ng mga pangangailangan ng pamilya araw-araw dahil naapektuhan ang pabili namin sa bigas. Mahal ang gasolina pero hindi tumataas ang sweldo. Laking tulong po ito dahil as a student at yung pambaon ko lang ay sakto lang pang
kain, tas yung bayarin sa school. At wala na akong masyadong extra money para pang gas. At ngayon, mas mahal na yung gas, di ba? So, malaking tulong po ito para sa akin. At hindi lang sa akin, pati sa lahat ng mga motorista dito. Pinatayang higit 1,000 motorista ang nabigyan ng libreng full tank. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Sana all. Talaga palang libre siya? Oo. Nung una, akala ko isang bayaran tapos sa unli refill. Parang Mongolian barbecue ba? Hindi. Ito libre. Oo nga eh. Baka naman. Yung mga oil companies dyan. Makipila tayo. Kita mo wala tayo dito. Nasa pila tayo. Absent po kami, nakapila. Tony, buwas wala kami ha. Nasa Cebu Pila muna kami, boss. Pero, so kung 1,000 ang nabigay ng libreng full tank, tapos ang full tank mo nga, 500 natin yung full tank eh. Ng motor. Kalahating milyon. Natin. Laking tulong na yun. Ay bagay. Yung Sino BYD ka mo, man? palagyan mo ng gasolina. Pwede, no? Makikipila na rin, no? Sino ka man, diba? Salamat sa iyo. Ang intro. Okay, yan po ang 45 minutong pag-imas malaking headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Balitaan Public Service. Ako po si Mayan Los Baños Oroseo. Ako lang po si Adlinga, walang iwanan sa Frontline Tonight.